So, dito sa paksa natin ay ating pong pinag-uusapan yung kasalanan sa tunay na kahulugan nito, lalo na sa pagtuturo ng Biblia. At una, nakita natin ang nature ng sin o ang kalikasan ng kasalanan. Pangalawa, na tiningnan natin noong nakaraang linggo ay yung original sin. At ngayong umaga, pag-usapan natin yung personal sin. Kung loobin ng Panginoon sa mga susunod, ay atin naman talakayin pa yung ibang mga paksa, no? Ayaw na namang gumalaw. So, ayan. Okay, social sin, unpardonable sin, and struggling with sin. Okay, last time, ating tiningnan yung diagram na ito. Nakita natin na yung guilt, no, yung kasalanan ni Adan, ay may dalawang dinala sa sangkatauhan. Una, yung tinatawag nating guilt o yung katatayuan natin bilang isang tao na makasalanan. Ibig sabihin, hindi ka pa nag-iisip ng kasalanan, hindi ka pa gumagawa ng kasalanan, may sala ka na. Ang tawag doon ay guilt, no? Yan ang isa sa mga dinala niya. Pero dinala niya rin ay tinatawag nating corruption. So yung corruption, ito yung, ang tawag nito yung kalikasan ng pagiging makasalanan. So nakakagawa tayo ng kasalanan dahil kasama sa Adamic sin ay yung tinatawag na corruption. So, yung guilt ay dinala sa atin dito via imputation. Ibig sabihin ng imputation, wala tang eksaktong Tagalog ng salitang imputation, pero yung sala ni Adan ay sala natin. No? Kasi he is a representative of mankind, and therefore, the sin of the representative becomes the sin of those he represents. At yun ay ang sangkatauhan. Ang tawag natin doon ay imputation, o no? Imputed sin. Pero hindi lang yon, dinala niya rin yung tinatawag na corruption by generation. So, saan sumasalin yung corruption na yan sa patuloy na degenerate ng tao, pagkakaroon ng mga tao. So, yun ang naisasalin sa atin, yung corruption. Ang tawag doon ay original sin. So, yung original sin has something to do with what? The corruption. No? So, yun ang ating dapat tandaan. Now, bakit siya tinawag na original sin? Sa paliwanag natin noong nakaraan mula sa pagtuturo ni Louis Berkhoff sa kanyang librong Systematic Theology, sinabi niya, it is derived from the original root of human race. That's why it is called original sin. It is present from life of the individual from time of his origination and not mere imitation. And it is the inward root of all the actual sins that defile the life of a man. Now, this morning, we'll be looking at personal sin, no? Ayaw gumalaw ng ating ano? Hindi kaya? Ha? Pwede na? Okay. Ayan. Ayan, very good. So, ngayon, pag-usapan natin yung personal sin. Yeah, personal sin. So, merong imputed sin, guilt. Merong original sin, corruption, na pupunta naman tayo sa actual na kasalanan, yung personal na kasalanan. Okay. At pag pinag-uusapan yung kasalanan, ito ay isang responsibility. No? Hindi lang ito basta yung kalikasan mo, nasasabihin, ay wala akong magawa kaya ako nakakagawa ng kasalanan kasi likas akong makasalanan. No? Wala akong magawa sa aking katatayuan. Minsan, ganun ang paliwanag ng iba sa kanilang mga sarili. Parang inaalis yung responsibility. Pero ang totoo, lahat tayo ay may responsibilidad sa ating mga ginagawa.
whether ginagawa nating tama o ginagawa nating mali. No, alam natin ngayong June, patapos na yung June at talagang patungo na tayo sa tag-ulan talaga. Sigurado kasama sa mga mangyayari rito ay mga bahaan na naman sa iba't ibang lugar. Now, siguro sa panahon natin ito, pag pinag-uusapan yung bahaan, ang naiisip natin yung mga flood control project, no, na corrupt ng mga opisyales ng ating pamahalaan. Pero wag muna nating pag-usapan yon kasi sobrang sobra na yung usapin na yan sa ating social media, no? Pero tingnan natin yung responsibility. Madalas kapag sa mga lugar na mayroong binabaha, mayroon ng announcement yung mga kinauukulan, no? Umalis na kayo, mag-evacuate na kayo, 'di ba? Pero ano nangyayari? Ayaw mag-evacuate. Siguro mag-evacuate na lang pagka talaga nakikita nila sobrang matindi na yung panganib at nanganganib na yung buhay nila. And I guess, this is also in terms of people's response to the call of the gospel. Maraming mga tao ay hindi sila lumalapit sa Panginoong Kristo. Naririnig nila yung ebanghelyo pero parang binabaliwala nila kasi hindi nila nare-realize yung gravity, yung enormity ng kasalanan sa buhay nila. Maliban lang kumilos talaga yung Espiritu Santo sa puso ng isang tao, magliwanag ang Espiritu Santo sa isipan ng isang tao para maintindihan niya yung kanyang kondisyon, hindi siya mananampalataya Hindi siya magsisisi, no? At yan ang makikita natin. Alam mo, sa totoo lang, kung ang lahat ng mga nakapakinig ng Ebanghelyo sa ating bansa ay nanampalataya kay Kristo, may revival na dito sa bayan natin. Pero ang totoo, marami nang nakapakinig, pero hindi pa rin nananampalataya, no? Marami nang nakapakinig ng ebanghelyo pero hanggang ngayon ay matigas pa rin ang kanilang kalooban. Pinapakita rito na ang tao ay merong resistance lagi sa mga bagay na makakabuti sa kanya. Tulad nung halimbawa ko kanina, pag sinabi ng mga opisyales ng gobyerno, wala mo na mag-evacuate na tayo kasi tawag nito, baka bumaha na. No, yan, nangyayari madalas sa Marikina, di ba? Ano nangyayari? Mga tao hindi umaalis. Maliban lang na talagang nakita na nila, nanganganib na yung buhay nila. No? Ngayon, pag-usapan natin yung distinction. So, siguro ito yung ating mga pag-uusapan. I hope that I can finish on time. Ano? I'll try my best. Kasi na delay na tayo sa ating pong Sunday school because of some technical problem. Yung distinction, and then definition, classification, and then repercussion. Siguro yung repercussion, hindi muna natin ito pag-usapan next Sunday na kung kalooban ng Panginoon. So, let's look at the distinction. What is the distinction or what is the difference between original sin and personal sin? So, ito ang una nating tingnan. Original sin is our inherited sinful character. While personal sin is our actual rebellion against God. So lahat ng tao meron ng na-inherit na sinfulness sa kanyang pagkatao. Bata yan, meron na yan. Kaya makikita natin yung mga bata na, di ba, hindi pa nila naiintindihan yung enormity ng kasalanan, pero may pagsuway na sila. May paglaban na sila. Ayaw nilang gawin kung ano yung makakabuti sa kanila. At kapag merong ibibigay sa kanila na sa tingin mo makakabuti, ayaw nila, no? Di ba, papapansin nyo yung mga bata, pag pinapakain, doon nag-i-struggle yung marami pag pinapakain, no? Ayaw kumain, lalo na pagka hindi masarap yung panlasa nila, gulay, o kung anumang klase ng pagkain, pero pag matamis, gustong-gusto yan. No? Pagpakatikim ng matamis, no? Gustong-gusto niya yan. So, yung aking apo, si Miel, itong linggong ito, may sakit. So, binibigyan namin ng gamot. No? Ayaw talaga. So, binigyan namin ng matamis na bagay, katulad ng yogurt na strawberry. Kinain niya. So, sabi ko, lagyan natin ng gamot yung mismong yogurt.
So nilagyan. Pag tikim niyang ganyan, tapos susubuan mo ulit, ayaw. Ayaw na. Nalasahan siguro yung gamot. So ayaw na talaga. No? Nahirapan na naman kami. So ang point doon, mga kapatid, anumang bagay na ang tao, hindi pa niya naiintindihan ng kasalanan, may paglaban na siya sa kasalanan. Bata pa siya, may paglaban na siya sa kasalanan. Kasi inherited yung sinful character. Pero, meron tinatawag na personal. Specific, ito na yung actual na rebellion mo. Ikaw na yung mismo. Alam mo na yung kasalanan, ginagawa mo na. Alam mo na yung mali, ginagawa mo na. Alam mo na yung tama, hindi mo na ginagawa. Yan yung distinction ng original at saka ng tinatawag na personal sin. Another thing is this. Original sin stems from our fall into sin in solidarity with Adam, while actual sin stems from the corruption that is in us whereby we do actual transgression. So, we are united with Adam in terms of our humanity. Ang tawag sa English yan, solidarity. Pero, yung corruption na yan, magta-translate into actual transgression. Actual transgression. So, yun yung dapat na maging malinaw sa atin. Now, gusto kong tingnan natin yung mga verses na ito. Halimbawa, Romans 6:12 to 13. Pansinin natin, meron akong ginuhitan dyan na dalawang salita. Sabi ron sa Romans 6:12, let not sin, therefore, reign in your mortal body to make you obey its passions. Do not present your members to sin as instrument for righteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instruments for righteousness. Note the term sin. No, let not sin. That is singular, no? And this sabi, sin reign in your mortal being or your body. So it is a prior condition, no? And then doon sabi ni Paul, do not present your members to sin. To sin, that is an act of sinning. To sin. So merong nagre-reign na sin, merong namang yung nagre-reign na sin, ina-actualize mo. No? So pwede nga mangyari, nagre-reign yung sin pero hindi mo ina-actualize. No? Pero pag nagre-reign yung sin, in-actualize mo, ang tawag doon ay personal sin. Okay? Another verse. 1 John chapter 1 verses 8 and 10. Tingnan natin to. Magkaiba yung verse 8 saka verse 10. Pinagigitnaan niya yung verse 9 na sigurado sa ulado ng iba yon, yung if we confess our sin. Pero sa verse 8, ang sabi, if we say we have no sin. Now, sa wikang Griego ay hamartian, that is noun accusative. No? I have no time to discuss about what is accusative in grammar sa Greek. Pero yung ibig sabihin ng salitang accusative ay possession, no? Condition. No? We deceive ourselves and the truth is not in us. The verse 10, if we say we have not sinned, that is hemartekamen, yan ay verb. That is action. Perfect tense nga ang gamit dyan. We have not sinned. We make him a liar and his word is not in us. So what's the difference? The difference between we have no sin, that is noun accusative, it means condition, that is our condition. We are sinful by condition, no? And then sabi, we make him, sabi doon, if we say we have not sinned, that is verb, that is the actual or personal sin. So, dalawang bagay ang pinakita rito. The condition and the personal or the actual sin. So, ano yung point? The point is this. We are sinners, thus, we are sinning. Tama? Conversion delivers us from the dominion of sin, but not yet in the corruption of sin. Tayo ay mga makasalanan, kaya tayo gumagawa ng kasalanan. Nung dumating si Kristo, at niligtas niya tayo sa pamamahala ng kasalanan, pero hindi sa corruption. Andun pa rin. Ramdam pa rin natin yung corruption. Kitang-kita pa rin natin sa ating mata. Ramdam natin sa ating pandama na tayo mga corrupt.
na mga taong makasalanan. So yun yung ating ina-address dito, no? So what is the definition of personal sin? I'm getting this definition from Pastor Noel Espinosa's lecture in Dogmatics. Sabi niya, anything in the individual's internal state, that is the thought or the disposition, etc., and on external deed that is not in conformity to or in violation of the law of God is personal or actual sin. So, sinasabi niya rito na yung sin daw, ito yung personal o actual, ito yung iniisip natin, hinahangad natin, dinanasa natin. Personal sin yan. At yung ginagawa natin mismo, no, sa aktual na lumalabag sa batas ng Diyos. Okay? So, ngayon, tingnan natin yung tinatawag na classification. Kaya mabilis lang ako. Minilisan ko na. So, I want to note yung pong Roman Catholic concept ng venial and mortal sin, di ba? Kahapon sa aming Bible study, mayroong brought out ng question na ito, no? Yung Roman Catholic concept ng venial and mortal sin. Yan ay unbiblical and that must be rejected. What is venial and mortal? Ano mang kasalanan daw, ayon sa pagtuturo ng ating kinagisnang relihiyon na Roman Catholic Church, yung venial, yun yung mga kasalanan na hindi nakamamatay. Pero hindi mo pinagsisihan. Pagka hindi mo pinagsisihan, pupunta ka ng purgatorio. No? Halimbawa, nagsinungaling ka, nandaya ka, nangurap ka. No? Oh. No? Ng anumang bagay. Now, hindi mo pinagsisihan yan, pupunta ka ng purgatorio. Ang tawag dyan ay venial sin. Pero kapag nagawa mo ay mortal, tulad ng pagpatay, pakikiapid, no? Ang tawag doon ay mortal. Diretso ka sa impyerno kapag hindi mo pinagsisihan yan. No? So, naintindihan nyo? So, yun po ang pagkakaiba. That must be rejected. Now, bakit ko sinasabi that must be rejected? Because, totoo na iba-iba ang degree ng ating kasalanan, pero lahat ng kasalanan mortal. Ulitin ko ha, iba-iba ang degree ng kasalanan, pero lahat ng kasalanan ay mortal. No? Mortal. Tingnan natin yung mga, yan. Tingnan natin yung mga verses na to. Ezekiel 18:4, behold, all souls are mine. The soul of the Father as well as the soul of the Son is mine. The soul who sins shall die. Now, binigyan ba ng category yung kasalanan? Wala. Sinabi, kung ang kaluluwa ng taong yan ay nagkakasala, mamamatay yan. So, lahat ng kasalanan ay mortal. No? Romans 6:23, the wages of sin is death. So, mortal. James 1:14-15, but each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. So, all sin are mortal. Di ba? Siguro iisipin natin, paano yun? Anong halimbawa nun sa Bible? Pinakamatinding halimbawa na sa Bible, si Adan. Ano bang kasalanan ni Adan? Hindi naman siya pumatay. Hindi rin siya nakiapid. Wala naman kasi ibang babae nung panahon na yon, ano? Dalawa lang sila. No? Anong kasalanan niya? Kinain niya lang yung pinagbabawal na bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Siguro sa isipan ng pangkaraniwang tao, sasabihin natin, napakasimpleng kasalanan naman yun eh. Di ba? Para bang yun ay kasalanan lang ng isang taong maaaring nagkikrave, no? Ng cake, ng ice cream, o nagkikrave ng, di ba? Ganon yung iba. Meron akong
nakasabay dyan, kumain yung family namin, kumain somewhere dito sa may Chrysanthemum. Tapos nakita ko, hindi ko nababanggitin yung pangalan niya, no? Hindi naman siya taga dito, pero kilalang pastor yun eh. No? So, katabi ko, alam ko na stroke siya. Hirap pa nga siyang maglakad eh. Tapos ang in-order niya na pagkain ay crispy pata. Sabi ko sa kanya, sabi ko, Pastor, mukhang matindi yung in-order mo ah. Kasi pero kitang-kita mo, ganyan pa siya maglakad no? Sabi niya, nagkikrave kasi ako eh. Paminsan-minsan lang. Hindi ba pwede nating i-categorize yung kasalanan ni Adan na nag-crave lang siya doon sa isang bagay na hindi pa niya natitikman? Nung ginawa niya, sabi, namatay siya. At lahat ng kanyang posterity ay namatay. Sapagkat sabi, ang kumain noon ay walang pagsalang mamamatay. So, all sins are mortal. Okay. Now, let's go to classifications of sin. So, unang-una, gusto kong makita na may iba't ibang antas ang kasalanan. Ulitin ko, lahat ng kasalanan ay mortal, pero we have to admit, may mga degrees ang sin. May mga antas ang kasalanan. Unang-una, ang antas ng kasalanan ay maaari nakabatay sa kaalaman. According to knowledge. At basahin natin itong Numbers chapter 15 verses 27 to 31. Ang sabi rito, basahin ko lang, if one person sins unintentionally, he shall offer a female goat, a year old for a sin offering. And the priest shall make atonement before the Lord for the person who makes a mistake when he sins unintentionally to make atonement for him. He shall be forgiven. You shall have one law for him. Who does anything unintentionally for him who is native among the people of Israel and for the strangers who sojourns among them. Ito na. But the person who does anything with a high hand. Now, ulitin natin yan, ng pagkakaiba ng isang kasalanan na ginawa ng hindi daw niya intensyon. Unintentional sin. Pero sin pa rin. Pero merong isang tao na gumagawa ng kasalanan with a high hand. Yung salitang high hand, ito po ay isang expression na nagsasabi na alam niya ang kasalanan yon, pero ginawa niya pa rin. It's an expression of rebellion. Sabi daw, whether he is native or a sojourner, reviles the people of God because he has reviles the people of God, and that person shall be cut off from among the people because he has despised the word of the Lord and has broken his commandment. That person shall be utterly cut off. His iniquity shall be on him. So, pansinin natin, dalawang klase ng kasalanan. Dito, ang ipinapakita. Ang una ay yung kasalanan na tinatawag na unintentional sin. Pangalawa, presumptuous sin. Yung salitang unintentional, ibig sabihin, yung kasalanang nagawa mo na hindi mo naman talaga dapat gustong gawin pero nangyari. No? Na ito ay nagawa mo sa isang hindi natin malamang dahilan. Mayroon tinatawag, 'di ba, sa batas na mitigating circumstances at saka aggravating circumstances. Halimbawa, merong pumasok sa loob ng bahay ninyo, pagkatapos ay may patalim, pagkatapos papatayin kayo, naagaw mo yung patalim niya at naitarak mo sa kanya ng siya yung papatay sa'yo, pero ang nangyari, siya yung napatay mo sa loob ng bahay. Ang totoo, wala kang intensyon, pero iba yun. Doon sa ikaw mismo lumusob sa loob ng bahay at pagkasapos ay pinaslang mo yung taong gusto mong patayin sa loob ng bahay. Ang tawag doon ay presumptuous sin. You sin with high hand. Ang sabi ni Moses, yung taong yon, he must be cut off. Pero kung yung isang tao, unintentional ng kasalanan niya, mag-o-offer siya ng mga handog. Okay? So, yun yung pagkakaiba. So, siguro meron pa tayong mga verses na gusto kong basahin natin. So,
I still have 10 minutes to do that. So Matthew chapter 10 verse 15, sabi rito, "Truly I say to you, it will be more bearable on the day of judgment for the land of Sodom and Gomorrah than for that town." Sabi niya, sa araw daw ng paghuhukom, no, may bearable pa daw sa araw ng paghuhukom yung ginawa ng kasalanan ng mga taga Sodoma at Gomorrah kaysa sa kasalanang ginagawa ng bayang ito. Anong ibig sabihin ni Jesus? Ang ibig sabihin ni Jesus, yung mga taong sa Sodoma at Gomorrah, gumawa sila ng mga matitinding kasalanan, pero hindi nila alam yung ebanghelyo. Hindi nila nalaman ang mabuting balita. Hindi nila nalaman at hindi nila nakikilala ang Diyos na totoo. Samantalang ang bayang ito, narinig na ng marami ang ebanghelyo, siya ang sinasabi ni Kristo. Pero hindi pa rin sila nagsisisi. Mas mabigat ang kaparusahan na tatanggapin nila kaysa sa mga tao sa Sodoma at Gomorrah. Okay? 2 Peter chapter 2 verse 20 to 22. "If they have escaped from the corruption of the world by knowing our Lord and Savior Jesus Christ and are again entangled in it and are overcome, they are worse off at the end than they were at the beginning. It would have been better for them not to have known the way of righteousness than to have known it and then to return their backs on the sacred command that was passed on them. Of them, the proverbs are true. A dog returns to its vomit, and a sow, or yung baboy, that is washed returns to her hallowing in the mud." Ang tawag po dyan, apostasy. Yung apostasy ay kasalanan ng pagtalikod at ng isang tao na nakarinig na. Now, ulitin ko nakarinig na ng ebanghelyo. Narinig na ang daan ng katuwiran. Panandali ang tinanggap. Panandali ang sinang-ayunan, pero kalaunan ay tinalikuran. Ang sabi ni Apostol Pedro, tulad sila ng asong, yung isinuka nila, kinain uli. At baboy na nilinisan mo, pagkatapos bumalik pa rin sa pusali. No? At sabi rito, mas mabuti pa na hindi na nila narinig ang daan ng katuwiran. Ay, mabigat pala yun. Nadinig mo yung daan ng katuwiran. Nadinig mo yung ebanghelyo, pero later on, binaliwala mo. Mas mabigat ang parusang naghihintay sa iyo. Kaya, marami ng mga nakapakinig ng salita ng Diyos, no? Tinanggap ninyo nung una, tinanggap ninyo at sinang-ayunan, pero later on, nawala na ang lasa ninyo at binaliwala na ninyo. Ang sabi, delikado, mas matindi ang parusa na naghihintay sa inyo. Mas mabuti pang hindi na ninyo napakinggan ito. Okay? So, another thing, according to orientation and offense, meron tinatawag na sin of commission and sin of omission. Basahin natin itong mga verse ito. Di ko na alam pakibasa mo. 1 John chapter 3 and verse 4. And then, James chapter 4 verse 7. Si Edeline. Pakibasa mo, Edeline. Tapos, mamaya, oras pa naman tayo, no? Pagdating sa personal level, para mabilis na, Matthew 7:21, Joey. And then, Matthew 12:36, si Jonah. Okay, basahin na ni Deacon Alan. Malabag din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Yan. Doing the opposite of God's requirement. That is sin of commission. You know the law, you know the rule, no? And you transgress. You violate the rule or the law. Sin of commission. Sin of omission is failing to do what God requires. James chapter 4 verse 7. Submit yourself, therefore, to God. Resist the devil, and he will flee from you.
Ito ba yon? James 4:7? Hindi nga, mukhang, kasi ang nakalagay doon sa pagkakaalam ko ay yung salitang, di ba? Ang isang tao na alam niya, ang katotohanan na hindi niya ginawa ay nagkakasala. No, medyo nawala yung verse na yun. Ano? Pero, anyway, another thing na gusto kong sabihin dito, we are not only sinning by what we are doing, but also by what we are not doing. So, we'll look at that verse later. Ano? Yung sinasabi na pakihanap niya lang kung meron kayong kung makikita niyo. Yung alam mo yung mabuti hindi mo ginawa, ito ay isang kasalanan. No? I think somewhere in the book of James, no? Yeah. Yun, nawala yung 1. So, pakibasa verse 17. Mali ata yung nailagay. Tama. Okay. Sige. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. Yan. That is sin of omission. So, sin is violation of the things you know that is right and God-given right or God-given law, and you are not doing what is right. Sabihin, meron kang alam na dapat mong gawin, hindi mo ginawa, that is also sin. Then another thing, according to the personal level, yung thought and attitude, Matthew 7:21. Matthew 7:21, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama ang nasa langit. Marami yata ako maling talata na nababasa. Sorry Okay. Siguro inantok na ako kagabi. Pero yung verse na sinasabi, mula sa puso, from within, out of the heart of man, proceed evil. Pakihanap din. Pero tama, salamat Joey. Sorry for asking you to read a wrong verse. Matthew, somewhere in Matthew, for from within, out of the heart of man, proceed evil. You know? And then, deeds or speech and acts. Matthew 12:36. Sana tama na ito. Matthew 12:36. Matthew Pakibasa. 12:36, I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless word they Tama. speak. For I say to you that every idle word of men may speak, they will give account it in the day of judgment. So, dalawa yan. Attitude, kung maiisip ninyo, na obviously, yung iniisip mong kasalanan at saka yung ginawa mong kasalanan, iba yung level nun. No? Magkaibang level yan. Iniisip mo lang eh. Nag-isip ka ng malaswa, pero hindi ka naman gumawa ng isang bagay ng malaswa. Nag-isip kang manguha ng hindi sa'yo, pero hindi mo naman ginawa. Iba yun doon sa mismo na kinuha mo mismo. No? So, yun ay sa harapan ng Diyos. Mayroon din yung tinatawag na iba-ibang treatment. Although, sabi ko, lahat ng kasalanan pa rin ay mortal. Okay? Now, let's go to the level of lifestyle. 1 John chapter 3, verse 14. Wag na natin basahin. Baka mali na naman yung talata ako. Pag sinabi nating lifestyle, it has something to do with drunkenness, addiction, no? Aba, kaya yung kasalanan na ginagawa mo ay bahagi na ng estilo ng pamumuhay mo. Mahilig kang maglasing, no? Mahilig kang mambarkada, mas maraming oras ka sa barkada kaysa sa pamilya, or maaring nalululong ka sa mga bagay na hindi tama, tulad ng addiction, o maaring yung tinatawag na sakit na kleptomania. 'Di ba? Alam niyo 'yon, yung nangunguha ng hindi kanya. Nag-i-enjoy siya ron, no? At yung mga may kleptomaniac kung tawagin, ito ay hindi lang sa mga taong walang-wala. Kahit sa mga mayayaman, meron 'to. No, yung bang alam mo meron ka nun, pero gusto mong kuhanin yung pag-aari ng iba. Tawag doon ay kleptomaniac, no? Then levels of reprobation. Reprobation, ito, mas maganda basahin natin itong mga verse na ito. Ako muna, Romans 1:26. Ang sabi rito, God gave them over to shameful lust.
So may mga kasalanan na sobra daw ang tindi, no? At kung babasahin natin yung Romans chapter 1, 3 beses binanggit yung salitang God gave them over. No? Yung ito yung mga lalaki sa lalaki, babae sa babae, no? Yung iba nga diyan, tao sa hayop, no? At iba pang mga matitinding kasalanan, ang sabi, God gave them over to shameful lust. Sumuko ang Panginoon. Now, hindi ibig sabihin hindi sila kayang iligtas ni Lord o hindi sila kayang baguhin, kundi yung result ng kanilang utter perversity, no, ay sobra na to the point na, sabi ng Panginoon, sige, gawin mo na kung anong gusto mong gawin para sa iyong ikasasama. Ang tawag doon ay reprobation. Pag sinabing reprobation, hinayaan na siya ng Panginoon sa kanyang kasalanan. So, anong punto ko ito? Ang punto ko ay, sin is never static. Its corruption is progressive. And when not stopped, it has a corrosive effect. No? Nevertheless, brethren, God has the power to change a terrible sinner. At isa sa mga mahalagang passage sa Bible na pwede nating tingnan na itong sinasabi sa 1 Corinthians chapter 6 verses 9 to 11. Sabi rito, do you not know what the wicked will not inherit the kingdom of God? Do you not know that the wicked, will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor male prostitutes, nor homosexual offenders, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Tapos sumunod na salita. And that is what some of you were. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. So yung mga nagpa-practice daw ng matitinding kasalanang ito, sigurado hindi sila magmamana ng kaharian ng Diyos. Pero anong sinabi ni Pablo? Ganyan ang marami sa inyo noon. Pero kayo ay idiniklarang matuwid at pinagwalang sala sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. So, ang ibig lang sabihin mga kapatid, na napakamakapangyarihan ang Diyos na kaya niyang baguhin maging ang isang pinakapusakal na makasalanan. Okay? So, let's go to our reaction. Mga 5 minutes lang bago tayo mag-break.